Ito na ba mga kapatid ang patunay na merong alien? Dahil sa isang interview tila ba inamin ni dating President Obama yung tungkol sa mga alien at nasundan pa yan mga kapatid na tila ba inamin din ni ngayon Presidente Donald Trump. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So meron tayong pag-uusapan ngayon mga tol. Ito'y malayo sa usual topic natin na tungkol sa West Philippine Sea o tungkol sa mga gera ngayon. Ito'y may kinalaman mga tol kung may katotohanan nga ba mga kapatid ang alien o yung mga extraterrestrial na usapan mga tol, UFO, mga nilalang na nabubuhay sa ibang planeta, mga hindi taga dito sa ating daigdig. No? Dahil dito sa isang interview mga tol ng dating President Barack Obama, tinanong siya, totoo ba ang alien? Sabi niya, they are real. So samahan ninyo ako mga tol dahil after nitong interview na to ay in-interview din si ngayon na President Donald Trump at tila indirectly pero inamin niya din na totoo mga tol Bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Are aliens real? They're real, but I haven't seen them, and they're not being kept in what is it? Area 51? Area 51. Yun, sinabi niya, tinatanong siya ng reporter, totoo ba ang alien? Sabi niya, they're real. Pero hindi pa daw siya nakakakita. Sabi niya ganon. Hindi pa daw siya nakakakita at ito'y hindi daw tinatago. Sabing ganon doon sa tinatawag na Area 51. Sabi nga nun, there's no underground facility. Sabi niya gano'n. So wala daw underground facilities doon. Balikan natin mga tol Not being kept in what is it? Area 51? Area 51. There's no underground facility unless there's this enormous conspiracy and they hid it from the President of the United States. Unless na meron daw isang malaking conspiracy o sabuatan mga tol at ito'y inilihim mismo sa presidente ng Amerika. Kasi naging presidente siya mga tol Sabi niya, oo, totoo sila pero hindi pa ako nakakakita at hindi sila itinatago dito sa Area 51 at wala ring wala ring underground facilities unless, sabing ganon, merong isang malaking conspiracy mga tol o pagsasabuatan dyan at itinago nila sa kaalaman mismo ng president mga kapatid. So basically wala naman talaga siya actually inamin na ito'y itinatago ng gobyerno ng Amerika pero siya siguro personally naniniwala siyang may alien. Okay? Pero hindi yan yung pinaka Hindi pa yan yung pinaka tawag dito Nakakagulat mga tol. Eto tuloy pa natin. What was the first question you wanted answered when you became president? Where are the aliens? Where the aliens? There he is. There he is. Is there a person? I was trying to stick with the spirit of the speed round, but since it's gotten attention, let me clarify. Statistically, the universe is so vast that the odds are good there's life out there, but the distances between solar systems are so great that the chances we've been visited by aliens is low. And I saw no evidence during my presidency that extraterrestrials have made contact with us. Really, sabing ganon. So ito, nilinaw naman to ni Barack Obama. Ngayon, bago natin panoorin mga tol, yung interview naman ni US President Donald Trump na tila baga indirectly inamin niya na mayroong alien, mga tol. Ako personally, naniniwala ako na hindi lang tayo mga tao, bilang tao, ang nilikha. Kasi may mga nilikha espiritu
Diba? Nasa Bible yan. May mga inilikhang espiritu, may mga nilikhang anghel. Basically, wala sila rito sa mundo. Hindi sila taga rito. So kung meron pa bang ibang nilalang na nabubuhay maliban sa atin, meron. Pero kung ang iniisip natin, meron bang ibang nilalang na nabubuhay at sibilisasyon sa ibang planeta, yun ang hindi natin alam. Okay? So ngayon, eto, panoorin natin itong interview ni US President Trump. Eto nakasakay siya sa Air Force One. Eto, panoorin natin mula sa CNN. Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. So sabing ganun, eto mga tol, pinuputol lang natin para hindi tayo mapag-iwanan. No? Tinatanong si US President Donald Trump. Sabi ni dating President Obama, totoo daw ang alien. Sabing ganun. Kasi president nga siya dati, di ba? So meron talaga siyang access dun sa mga classified information at document, mga tol. So sabing ganun ni Donald Trump, yung mga sinasabi niya, meron siyang classified document, di niya dapat nilalabas yun. Mali siya dun, sabing ganun. So nagulat yung reporter. So totoo ang alien. Diba? Kasi indirectly, teka, ba't niya nilalabas yung mga bagay na gano'n? Hindi niya dapat nilalabas yung mga bagay na gano'n. Sabing gano'n ni Donald Trump. So dito, parang na-realize ni Donald Trump, teka, ba't ko sinabi yun? Hindi ko alam. Sabi niya gano'n, hindi ko alam. I don't know. Pero kung meron siyang mga classified document, hindi niya dapat nilalabas yun. Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You know? So aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He made a big mistake. So kung meron daw classified information, ibig sabihin yung mga information na hindi dapat isinasa publiko, ito yung mga tinatawag nilang top secret lang, classified information, is dapat yan hanggang sa hukay nila. Dala-dala nila yan kung ano man yung sikretong pinakaiingatan ng kanilang gobyerno. Kasi kapag ikaw ay naging president, di ba? Talagang may access ka sa lahat ng information sa loob ng iyong bansa at maging dun sa mga very sensitive information, hindi mo talaga pwedeng ilabas yan. Di ba? So sabing ganun ni Donald Trump, hindi ko alam kung merong alien pero meron siyang classified information at hindi niya dapat nilabas yun. So, nakagawa siya ng isang matinding pagkakamali. Classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No, I don't have an opinion on it. I never talk about it. A lot of people do. A lot of people believe it. Do you believe it, Peter? Well, the president can declassify anything that he wants to. Well, So if maybe you I'll want to get make him out an of trouble. announcement, I may get him out of trouble by declassifying. we know Barack Obama. Ano sa tingin ninyo mga tol, no? Kasi ngayon mga kapatid, meron ng ipinag-utos. Etong si US President Donald Trump. Eto nga mula naman to sa GMA News. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na uutusan niya ang federal agencies na simulan ang paglalabas ng mga dokumento ng gobyerno na may kaugnayan sa mga alien at unidentified flying objects o UFO. Dahil sa umano'y matinding interes ng publiko tungkol sa issue. Sa isang post sa social media, sinabi ni Trump na iniutos niya kay Pentagon Chief Pete Hegseth at sa iba pang ahensya na ilabas ang impormasyon tungkol sa naturang issue na tinawag niyang extremely interesting and important, mga tol. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Ikaw, bilang isang taong nabubuhay dito sa ating daigdig, naniniwala ka ba may alien o wala? Comment ka na lamang sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out!